kayo magsisisi at babalik ako dyan sa Hotel Estayan. Ito naman yung website ng Disneyland. So, bigyan ko lang kayo ng quote namin. Hotels and accommodation, which is very exciting part. So, mababash ako dito. Po, bili na kayo. So, hi everyone. I'm here po ulit para i-share po sa inyo yung recent experience ko going to Hong Kong. So, yung mga must-do and then yung mga must-know before traveling. Bago po ang lahat, nagkakalimutan tayo. Just like po, subscribe, share po. Disclaimer lang, I'm not an expert. This is based on my personal experience po. And then, wala po ako kahit isang sponsor. Hopefully, sana meron, pero wala dito sa mga i-discuss ko po or babanggitin. Lahat po is galing po sa bulsa po namin. Pero, beke naman. First is, before you travel, of course, get the flight muna. Get an airline booking or flight booking po sa mga promo. Siyempre, pag pro, book at your own risk yan. For me, 2 months before ng travel, nabook ko na siya using the promo ng Cebu Pacific. So, sale, hindi ako nakakaabot nun. Sa pagkakaalam ko, i-add ko na rin dito sa description or dito sa screen natin. Alam ko si Poor Traveler, meron siyang information about that. Ibig sabihin na promo siya is piso lang yung babayaran. So, ibig sabihin nun, parang base fare lang yung babayaran mo. Yung kinuha mo, sabi ko nga, book at your own risk. Mag-expect ka na baka mag-delay or baka magkaroon schedule ng flights at kung ano-ano pa. Since promo yung kinuha mo, first come, first serve basis siya, maliban na lang kung magbabayad ka ng additional payment for the seat. Since nagtitipid nga kami, hindi na kami ganun. Katabi mo pa rin naman yung mga katabi mo. Depende kung maaga kayo. Pero syempre kung wala na, dun ka na lang nila ilalagay kung saan meron. Kung halimbawa late kayo. Kaya mas maigi. 3, actually kami 5 hours before the flight talaga. Kasi especially meron kaming 1-year-old and 3 years old. So, pag may mga babies naman kayo, for sure naman itatabi yun sa inyo. And, second na you must need to do or must know na very helpful mag-join ng mga communities. Like me, I joined Hong Kong and Macau travel updates and promos. Marami ako natutunan doon. Thank you so much po sa inyo. And then, hotels and accommodation. So, I really recommend to get a comparison and mag-isip kayo ng maigi, naniniwala sa ilang reviews lang. So, nagtitingin din ako ng mga reviews, TikTok, yung mga videos niya, ano yung itsura ng lugar, and then sa YouTube din, sa Facebook din, nag-search din ako ng mga, madali na lang naman ngayon, itatype mo lang naman yung hotel name or accommodation name. Makikita mo rin siya kahit saan actually. Dun sa sinalihan kong group, marami silang mga recommended. Pero may mga iba na okay yung experience nila sa hotel na yun or accommodation, may mga iba na hindi okay yung experience. So, nag-book po ako sa booking.com, Airbnb, Agoda, Klook for hotels and sa Disneyland hotels din po. So, sa iba't iba ako nag-book din po. So, sa iba't iba ako nag-book based on sa pricing. Sa sobrang ma-overwhelm ko sa dami ng hotel and accommodation, hindi mo na alam kung ano yung ibubook mo. So, doon na lang sila magkakatalo sa pricing. And sa ino-offer nila, benefits ng lugar. Pero, ihuhuli ko na yung part na mag-discuss ako about hotels and accommodation kasi yun yung exciting part. So, isa sa mga kinuha namin is yung Disneyland theme park. So, sa Disneyland, 3 years old and above may bayad. 65 above yung senior nila. So, medyo nagkaroon ako ng issue dito kasi nung tiningnan kong senior,
senior yung pinili ko dun sa mother-in-law ko. Tapos nung tiningnan ko yung description niya, 65 years old pala yung nag-start ng senior. Tsaka hindi rin ako sure, baka senior sa kanila hindi senior sa atin. I mean, kailangan ka magbigay ng mga ID for being senior citizen, diba? So, on that, sobrang bilis lang naman makipag-usap kay Klook, yung customer service nila, which is good job po. Thank you so much po. Hindi katulad po ng iba. Anyway, and kung makikita nyo dun sa screen ko, isa-isa yung pag-purchase sa Klook for theme park kasi hinahabol ko yung HK goodies. So, $100 per HK goodies. So, magagamit nyo siya sa Hong Kong. Kung meron ding premium access si Klook, so, sa amin, hindi namin siya kinuha kasi medyo mahal. So, nagtiis na lang kami sa pila. By the way, yung Disneyland theme park is may kasama na siyang ice cream or popcorn. On our end, kahit umuulan, ice cream yung kinuha namin kasi ang cute ng cream niya. Mold siya at Mickey Mouse and other character. Pero ang sarap niya din, in fairness. Kumuha din pala kami ng popcorn. Since apat siya, 3 ice cream, 1 popcorn. Ang sarap ng papakita ko dito sa screen is yung theme park pa rin na voucher sa Klook. Pero this time, yung may free dining na siya na elements na mall and nag-spend kayo sa kahit yung mga nakalista doon na restaurant, spend kayo ng $200, may voucher ng 100 HK dollars. And yung second naman, ito naman yung website ng Disneyland. So, bigyan ko lang plan na sa 4.6 siya. Same lang actually. Mas mura lang ng onte yung sa Klook. Mga 100 lang naman siya. And then, makikita nyo, meron siyang general admission, senior 65 plus, and then child 3 to 11 years old. And then, iba-iba din yung price. Okay naman, medyo nakakatakot nga lang kasi yung elevator nila. Tsaka sa labas kasi parang sobrang taas nung building. Parang luma ng building siya. Bakit namin siya trinay? Even though may sa Enchanted Garden, di ba may dalawa ng kasama yung buffet. So, nagdagdag na lang kami ng isa pa na or nasa 4,900 yung buffet nila. So, ibang hotel sila, meron silang Disney Explorer Lodge ang character. So, nakapag-banding kami sa kanila. Kaya super